Mga kaibigan, nababahala ang PCG at ikinabahala nila ang paglapit ng isang Chinese Navy warship sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang sabi rito sa report, mga kapatid, mula rito sa GMA, nababahala ngayon ng Philippine Coast Guard. Ako po, ba't naman kayo nababahala? Sa pagpasok ng Chinese Navy warship sa exclusive economic zone ng bansa. Ang tugon ng gobyerno, ating alamin, mga kapatid. Yan ang ating gagawin ngayon. Siyempre, panonoorin natin itong videong to, itong balitang to mula rito sa GMA News. Siyempre, magbibigay tayo ng reaksyon, ng opinion at ng ating saloobin, mga kapatid. Pwede nyo ako samahan at pwede rin kayo magbigay ng komentaryo sa comment section sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Nababahala ngayon ang Philippine Coast Guard sa pagpasok ng Chinese Navy warship sa exclusive economic zone ng bansa. Ang tugon ng gobyerno sa pagtutok ni JP Soriano. Actually, yung Chinese Navy warship matagal na pumapasok sa exclusive economic zone ng bansa yan eh. Diba? Marami na tayong natunghayan, marami na tayong napanood, mga tol. Eto mga may pinakabagong report, mga tol, bibigyan din natin yan ng reaction video sa susunod nating mga ganito. May nalutok na naman sila ng laser, mga tol, sa barko ng BFAR. Abangan niyan, bibigyan natin ng reaction video yun. Starboard side, sir. Collision. Sige na, sir. Matapos sadyang tumbukin ng China Coast Guard at pasabugan ng tubig ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal nitong Miyerkules. Dalawa yan Bajo de Masinloc at Escoda Shoal. Yung Bajo de Masinloc, yan yung tinatawag nating Scarborough Shoal, pero meron silang pangalan dyan. Hainan daw ba yung pangalan yan? Hindi ko maalala yung Chinese name na yan eh. Diba? Kasi hindi naman talaga yun ang pangalan ng pinangalan lang nila yun eh. Pero yan yung Scarborough Shoal, mga tol. Sa Escoda Shoal naman, kung saan dati nakaangkla yung ating BRP Teresa Magbanwa, nagkaroon din ng panghaharas doon, mga tol. They hit. Mas ikinababahala na ng Philippine Coast Guard ang pagsali na ng Chinese Navy warship ng China sa mga dati na nilang ginagawang panghaharas sa West Philippine Sea. It is very alarming in a way that PLA Navy warship are encroaching our own exclusive economic zone. Ang tinutukoy ng tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, ang paglapit ng Chinese warship ng 300 yards sa BRP Pagbuhaya noong Miyerkules. So ito ang kinababahala ng PCG natin, mga tol. Dati kasi kapag nakakaranas tayo ng mga panghaharas mula rito sa China, ang labanan lang Coast Guard sa Coast Guard. Diba? Hindi lumalapit o hindi nakikisali yung mga warship. Kasi etong warship, gray ship, mga tol, para lang yan sa gera. Kaya nga warship eh, di ba? Etong PCG, ang tawag nga dyan ni Senator Robin Padilla, pulis karagatan eh, di ba? Yan yung nagbabantay ng mga coastal area natin o ng mga nasasakupan natin, like for example, exclusive economic zone. Coast Guard natin ang nagbabantay dyan. Bibihira mo makita, mga tol, yung mga warship natin na ipapadala para halimbawa sa mga ganitong klaseng pagpapalayas o mga resupply mission. Ang kadalasan ang gumagawa niyan, mga Coast Guard natin o kaya naman magrerenta ng barko o bangka itong ating AFP para maghatid ng resupply mission. Ngayon, nakakasali na rin, nakikisama na rin ngayon yung BFAR. Pero ito ang kinababahala ng PCG, nakikisali na kasi ngayon itong warship ng China, mga tol, na tila baga talagang nagsisimula na sila at tila baga gusto na nila, mga tol, na makipagdigmaan sa atin. Yan ang ikinababahala nila. Papasok na ba tayo sa gera? Nauna nang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Eudoro na bagaman mapayapang aksyon at makikipag-usap ang posisyon ng Pilipinas sa panghaharas ng China, pinaghahandaan daw ng gobyerno ang Ito mga warship natin to, itong sunod-sunod na to. Ng Pilipinas sa panghaharas ng China. Pinaghahandaan daw ng gobyerno ang pagpapalakas sa puwersa, katulong ang mga kaalyadong bansa. Pero di raw ito nakatuon sa anumang bansa. Pinapalakas natin ang ating sarili para sa ganun, kung magresponde tayo ng A, kaya natin panindigan. Or pagka lumakas tayo, hindi lang A ang pwede nating response. Dumadami yan habang lumalakas tayo.
Nauna nang naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs sa Chinese Embassy kaugnay sa insidente noong May nabasa nga akong comment mga tol, no? Sabi nung nag-comment, dapat daw mas nakatutok tayo dito sa mga tension, dito sa mga issue sa West Philippine Sea kesa ang tutukan natin yung mga away politika, mga tol. Ano sa tingin ninyo, no? Kayo ba pabor doon sa komentong yun? Ako mas pabor ako doon mga tol eh. Kasi yung mga away politika na yan mga kapatid, ginagamit lang din nila yung taong bayan as power nila, as puwersa nila, no? Para sa kanilang layunin. Pero tignan nyo kung ano yung mga napapabayaan, ano yung nako-compromise. Diba? Halimbawa na lang mga kapatid, etong mga problema natin dito sa West Philippine Sea. Habang nagkakagulo mga tol ang Pilipinas, habang nagkakagulo mga politiko rito sa Pilipinas, tignan nyo. Eto, sunod-sunod ang ginagawang pangaharas ng China mga kapatid, no? Miyerkules para sa GMA Integrated. Ngayon, ang tanong, magpapadala ba tayo ng warship? Diba? Kasi ang PLA mga kapatid, nagpapadala sila ng warship nila eh. Kinababahala nga yan ng PCG eh. Pero dito sa report mga tol, mula naman dito sa Teleradyo Serbisyo, itong pagpapadala daw mga kapatid ng warship dito sa West Philippine Sea ay nakasalalay sa ating presidente. Yan ang sabi mga kapatid, no? Ito basahin muna natin, no? Sabi rito, I think the problem for the Philippines to completely stop China is not dependent on whatever we're going to do, but it's actually dependent on the leadership of the People's Republic of China. Which is true din mga tol, no? Wala na kasi sa atin yung bola mga tol, nasa kanila na talaga eh. Magkakaroon ng kapayapaan dito sa West Philippine Sea, depende. No, depende sa pamunuan nila. Kung gusto talaga nila ng gulo, yun ang mangyayari, no? At ang sabi dito, it is only through President Xi Jinping that would make all of these things to stop. No, magkakaroon lang talaga ng kapayapaan mga tol dito sa West Philippine Sea. Depende yan sa China. Kasi sa atin, ang pinapatupad lang naman natin dito, yung batas. Ang sinusunod lang naman natin dito, yung batas. Ang iginigiit lang naman natin dito, yung karapatan natin na naaayon sa batas. Etong China mga tol, nangaangkin sila ng hindi kanila. Hindi yan sinasang-ayunan ng batas. Hindi yan naaayon sa batas. Lumalabag nga sila sa batas. In fact, mga kapatid, yung mga ginagawa nilang pagwa-water cannon saka mga pagbangga natin, labag yun eh. Diba? So nasa sa kanila talaga mga tol kung paano magkakaroon ng kapayapaan dito sa West Philippine Sea. But again mga tol, yung pagpapadala daw natin ng warship, yan ay nakasalalay sa ating gobyerno o sa ating presidente mga tol. Panoorin natin to. Lalay naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon kung magtatalaga ng warship sa West Philippine Sea. Syempre, ayaw naman ni President Marcos ng gera, di ba? Gusto niyang igiit. Gusto niyang igiit mga tol yung ating karapatan dyan. Kaya nga nagkaroon ng mga pang-aharas ng China dahil nagsimula ng lumaban ng Pilipinas eh. Pero hindi natin alam kung talagang magpapayagan niyang i-deploy yung mga warship natin. Ito'y kasunod ng panibagong tensyon sa pinag-aagawang exclusive economic zone. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nakasalalay din sa Armed Forces of the Philippines ang pagbalangkas ng policy recommendation. Matatanaang muling nagsagawa ng agresibong pagkilos ang isang Navy vessel ng China sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Nagkaroon din ng mga peligrosong pagmaniobra ng CCG-3104 ng China sa BRP Cabra. Para kay Tariela, nakakaalarma ang pagpasok ng Navy warships ng China sa EEZ ng Pilipinas. Pero dagdag niya, suportado ng Philippine Coast Guard ang desisyon ng Pangulo at AFP sa issue. Sa ngayon, hindi pa matansya ng PCG kung ilang Chinese warships ang naglalayag sa West Philippine Sea. Diba? Ayan nga mga kapatid diba? Ang kapayapaan, ang peace and order dito sa West Philippine Sea ay hindi na yan nakasalalay sa Pilipinas. Kasi kung tayo lang mga tol masusunod, payapa lahat yan. Walang kaguluhan dyan. Kaso hindi mga tol nakasalalay yan sa China hanggat merong bansa na nangaangkin ng hindi kanila. Kahit nga mga tol, wag na sa bansa wag na sa mga teritoryo Ilagay na lang natin sa small scale, sa isang komunidad. Diba? Hanggat merong bulas, mga tol, walang kapayapaan. Diba? Hanggat merong estudyanteng nangaagaw ng baon ng classmate niya, walang peace. Diba? Hanggat merong nangaaway, walang kapayapaan.
nasa China na talaga ang paraan para magkaroon ng katahimikan dyan at kapayapaan. Kung talagang hindi nila igagalang ang batas, mga tol, at talagang hindi nila kikilalanin kung ano yung tama, hindi magkakaroon ng kapayapaan dyan kahit kailan. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.